The long wait is over mga ka-Spike. Nangyari na nga ang most anticipated match-up in Philippine volleyball. Dalawa sa heavy favorite teams sa PVL AFC 2023 ay nagpakitang gilas na kung sino nga ba ang best team this conference. Kaya atin na't isa-isahin ang top 5 trending topics sa laban ng Creamline Cool Smashers versus F2 Logistics Cargo Movers. Para sa ating top 5, masarap maglaro pag magaling yung kalaban. Tugon ni Diego sa isang panayam matapos padapain ang Creamline sa intense 5-setter game. Go, Coach. Grabe, hindi ko akalain na ganyan kadami yung grabe yung fans ng Creamline. Grabe, I respect you guys. Grabe yung pag-support sa team nyo. Ang hirap din mag-coach kasi ang galing ng kalaban. Alam niyo yun? Ang sarap maglaro pag magaling yung kalaban. Dagdag pa ni Diego ang respeto sa Creamline at sa mga taga-suporta nito na halos punuin ang PhilSports Arena. Galing sa pagkatalo si Diego against Cherry Tigo. Kaya malaking booster ito para sa F2 ang matalo ang fan favorite Creamline para makabalik sa winning column. Ito na ang pinakamalaking panalo ni Diego sa PVL AFC 2023. Pasok sa numero 4, Chang Abi Maranyo ipanalo nyo. Yan ang sigaw na tila galit na Abi Maranyo matapos i-reject ng first referee ang challenge ng F2 sa isang crucial spike ni Michelle Gumabaw. Nangyari yan sa dulong bahagi ng set 4 kung saan intense ang match-up. Wala man nagawa si Chang Abi para itama ang call na yun, pero ginawa naman niya ang lahat para sa team. 14 big points ang pinakawalan ni Maranyo para makuha ang panalo sa isa sa pinakamabigat na kalaban this PVL. Bukod pa dyan ang leadership at puso na siyang naging advantage ng F2 laban sa Valdez-less Creamline. Good ka dyan, Chang Abi. Eksena sa numero 3 ang patalbugan ng dalawang big-time setter. Hindi binigo ni Kim Fajardo at Gia de Guzman ang sangkatutak na volleyball fans sa loob ng PhilSports Arena. Husay at talino ang ibinigay ng dalawang veteran setter para sa kanilang team. Bukod sa nakakalitong mga sets, I want to play ang highlights ni Fajardo. Hindi naman nagpahuli si Gia sa kanyang service aces at kill blocks. 27 excellent sets for Kim, 35 excellent sets para naman kay Gia. Sa susunod na paghaharap, makabawi na kaya si Gia Morado? Yan ang ating abangan. Lusot sa number 2, Typhoon Pablo sinalanta ang Creamline Cool Smashers. Dasal na lang ang tanging nagawa ni Alyssa Valdez matapos salantain ni Myla Pablo ang heavy favorite team Creamline. Nakapagtala si Myla Pablo ng 27 big points, 22 attacks and 5 kill blocks. Nalimitahan din ni Pablo ang league best spiker Michelle Gumabaw na nakapagtala lamang ng 14 points. Matapos sunod-sunod na masupalpal ito ni Pablo sa net dahilan para bumaba ang laro ni MG at tuluyan nang hindi makabawi. Sa kasalukuyan, si Myla Pablo ang league best scorer na may 66 points. Sa ating top 1 trending topic, ano nga ba ang meron kay Ivy Lacsina na wala kay Gemma Galanza? Pinatunayan ni Ivy na wala sa edad o tagal ng paglalaro sa PVL para matawag na game changer o clutch player. Dalawang mahalagang puntos ang ibinigay ni Lacsina para sa F2 Logistics, dahilan para matunaw ang hindi malusaw-lusaw na Creamline. Ang regalo spike sa set 4 at ang winning point na service ace sa set 5. Parehong natawagan ng challenge ang mga ito, pero sa huli, unsuccessful challenge ito pabor kay Lacsina. Matatandaan sa huling pagtatapat ng F2 at CCS sa Reinforced Conference ay talo ang team ni Gemma. This PVL AFC 2023 match ng F2 versus CCS ay talo ulit si Kumare. Kaya si Kumare na deja vu ni Ibiang. So ang tanong ng volleyball fans, bakit hindi matalo-talo ni Gemma Galanza si Ivy Lacsina? Anong meron kay Ivy Lacsina na wala kay Gemma Galanza? Kung alam mo ang sagot, paki-comment down below. Salamat sa pagtutok mga ka-Spike. Sana nag-enjoy ka at sana di ko nasayang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta.